Welcome sa sip9.com. This video ay tutuloy natin ating series on operations of integers. No? Natapos na natin yung ating series on addition of integers. Ngayon ay magpo-proceed na tayo sa subtraction. No? Now, before you watch this video, ang paalala ko lang is dapat alam nyo yung master nyo na yung addition. No? Kasi ang gagawin natin dito is we will convert any subtraction problem to an addition problem. So, dapat alam niyo yung addition. No? Okay, so, bali yun yung una niyo dapat tandaan. Dapat alam niyo yung addition, at the same time, alam niyo itong rules na to. No? So, this is very intuitive. For example, a minus b is the same as a plus negative b. No? Subtracting b from a is actually adding negative b to a, no? So, equal yan silang dalawa. Ibig sabihin, kung meron kang a minus b, pwede mo siyang gawing addition and then, gamitin mo kung nalalaman mo sa addition para gawin to, no? Also, we have a minus negative b is a plus b. So, pag minus negative, automatic plus na yun. Okay? So, yun yung dalawang rules na dapat yung tandaan. Okay, tignan natin kung makagamit natin yung rules na yan sa mga examples natin. Number 1, we have 3 minus 5. Saan sa dalawang rules na yan? Rule number 1 o rule number 2? 3 minus 5 is the same as a minus b, di ba? So, ano ginawa natin? 3 plus negative 5. So, naalala nyo pa sa addition na pag meron tayong 5 negative, tsaka meron tayong 3 positive, kulang yung negative natin. Ano nangyari sa negative? Diba? Pag positive 1 tsaka negative 1 is equal to 0, diba? Sabi natin yun sa addition. So, ibig sabihin, pag nagpares tayo dyan, no? Yung dalawang pares na yan, pag nakabuo tayo ng pair ng positive tsaka negative, magiging 0 na yan. So, may matirang dalawang negative, which is negative 2. So, ano napapansin nyo? Siyempre, kung sino yung mas marami, siya yung matitira. Yun yung magiging sign ng sagot natin. Pag maraming negative, magiging negative yung sagot natin. Okay? So, number 2. We have, by the way, dito ang 3 pairs, ang positive 3, magpe-pair siya sa negative 3. So, magka-cancel out yun. Katulad dito sa representation. And we are left out with negative 2. Okay, so negative 4 minus 6. Is it rule number 1 or rule number 2? May minus negative pa tayo nakikita dito. Wala, di ba? So rule number 1 siya. Now, don't be confused. No? Ito, gulong-gulo talaga yung mga estudyante dito. Yung negative tsaka minus, ano siya, in this context, magkaiba siya. Kasi yung negative, sign siya ng number. No? This is a negative number, but this one is an operation. So, minsan, ang minus, ang negative, sign. Tapos minsan ang negative ay operation. So, tatandaan nyo yung pagkakaiba na lang yan. Minsan sa ibang books, yung negative niya mas mataas ng ginagawang superscript. So, negative 4 minus 10. So, alam natin na ito yung negative. Pero maraming books na hindi naman yan, hindi niya naman ginagawang superscript. No? Okay? So here, for number 2, we have still rule number 1. So, anong a natin? Ang a natin is negative 4. Negative 4 plus negative 6. Okay. Pwede ulit natin yung gamitin yung analogy ng chips, no? So, pag may 4 na negative chips ka, nagdagdag ka ng 6 na negative chips, meron kang 10 negative chips, no? So, nakita nyo, dalawang problems na yan, naging addition siya, no? Subtraction siya, pero naging addition siya. So, dapat, again, sabihin ko, dapat master nyo yung addition of integers para makapag-proceed kayo sa subtraction. Number 3, we have negative 2 minus negative 7. Rule number 1 or rule number 2? Rule number 1 kasi rule number 2 kasi may minus negative. So, this becomes negative 2 plus 7. So, pag may magkasunod na ganyan, pag may minus negative, plus na kaganyan automatic.
Again, yung dalawang negative, magpapares siya sa dalawang positive dito. Magka-cancel out, may maiiwang 5 positive dito sa addition na to. Okay? Now, number 4, we have 0 minus 8. Ano yan? Magiging 0 plus negative 8 from rule number 1. So, any number added to 0 is equal to that number. So, ang sagot natin dito is negative 8. Okay. Number 5. 9 minus 4. Well, this is just 9 minus 4. Wala tayong problema. Positive 5, di ba? This is a very elementary question. Pero pwede rin natin siyang gamitin yung rule number 1. And makikita nyo magkapareho rin yan, di ba? So, 9 minus 4 equals 9 plus negative 4. Dito, sagot natin 5 kagad, di ba? Kasi mas malaki naman yung ating minuend. Hindi katulad nito, magne-negative siya kasi mas malaki yung subtrahend natin. So, here we have 9 plus negative 4. Yung 4 na negative dito, papare siya sa 4 na positive dito. May iwan tayong 5. Okay? And number 6, we have 0 minus negative 11. Rule number 1 or rule number 2? Oh yes, it's rule number 2. We have 0 plus 11, which is equal to, syempre, 11. So, nakikita niyo yung pagkakaiba nito, yung 0 minus at 0 minus negative 11. No? So, pag tinranspose natin siya sa plus, makikita natin yung equivalent niya, and mas madali siyang i-add, no? Kaysa sa yung magme-memorize tayo ng maraming rules, no, sa subtraction. Okay, that's it. I think may mga several examples pa siguro tayo para mas lalo nyo pang maintindihan, no? Kung gusto nyo mag-subscribe sa ating channel, if you're watching this on YouTube, pwede kayong mag-subscribe, and of course, you can visit our website at zip9.com, no? Nandito yung mga listahan natin ng videos, no? So, ina-update yan from time to time para maging updated kayo. And then, if you have time to watch the videos na sunod-sunod, mas okay, no? Kasi para mas maintindihan yung topic na inaaral niyo. Maraming salamat. See you in the next tutorial.